It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Tayo po ay dumako na naman po sa ating programang Oras ng Pag-aaral. At dito po sa ating pagtatalakay ng salita ng Diyos, kami po'y naniniwala na ang mayamang pagpapala ng langit ang ating pong tatanggapin. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating pong gagawing pag-aaral ng salita ng Diyos, makakasama po natin sa ating talakayan si Pastor Tornaleo. Welcome, Pastor, sa ating programa. Maraming salamat, Pastor Ben, at magandang araw din sa iyo, sa ating mga minamahal na mga kapatiran at mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong walang sawa na pagsubaybay sa ating programa. Sana po ay ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at pagpalain tayo ng Panginoon habang tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po ay dadako na sa ating ikasampung leksyon ng ating serye ng ating pag-aaral sa quarter na ito. At ang ating pong pamagat ng ating paksa, tumangis at humagulgol. Dito po ay makita natin kung paano ang maling paggamit ng kayamanan ay nagpapahamak. Subalit ang tamang paggamit nito ay nagbibigay lugod sa ating Panginoon. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, ay napakabuting tayo muna po ay dumako sa ating panalangin at pangunahan tayo ni Pastor Tornaleo. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, ngunit ikaw, Panginoon, ay puno ng pagmamahal para sa bawat isa sa amin. Lumalapit kami muli sa iyong banal na luklukan, Panginoon, humihiling sa iyong patnubay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ipagkaloob po sa amin, Panginoon, ang karunungan mula sa itaas upang aming maunawaan ang mga bagay na aming pag-aralan ngayon. Ang mahalaga, Panginoon, na ang mga bagay at mga dapat namin pag-aralan ay aming maisabuhay upang kami ay maging totoo na mananampalataya. Salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming kahilingan. Ito ay amin dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Minamahal natin mga kaibigan, ang ating pong leksyon ay aakay sa atin na magkaroon tayo ng lalong malapit na relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng leksyong ito. Pastor, paano mo nakita anong yung mga nakitang magagandang mga punto o sabihin natin nagkaroon ka ng liwanag na tinanggap mula sa ating pag-aaral? Sa ating pag-aaral ngayong linggo, ating matatagpuan ang paalaala sa atin ni Santiago sa tamang pananaw tungkol sa kayamanan. At dito din binigyan tayo ng babala paano gagamitin yung kayamanan. Ang wasto na paggamit ng kayamanan at ang mali na paggamit ng kayamanan, na itong lahat ng mga kaloob ng Panginoon sana ay magiging pagpapala sa ating lahat. Hindi magiging kadahilanan ng kapinsalahan. Dito makikita natin ang binibigay ni Santiago na pagtuturo tungkol sa kasakiman. May malaking pinsala sa ating pamumuhay ngayon at sa ating buhay na hinaharap. Napakaganda niyan. Lalo tigit yung ang tao kasi ngayon, dumarami ang gusto nila yung magkamit ng maraming kayamanan, tuloy-tuloy na magpadami ng kayamanan. Ang kanilang pag-iisip ay yung doon na lamang sa kayamanan. Pero yung ating pag-aaral nagpapahayag na mayroong malaking panganib na naghihintay sa ganoong mga kaisipan. Kaya maganda yung ating malaman sa ating leksyon na may magandang panukala ang Panginoon sa kayamanan, pero maling paggamit ito at lalo tigit yung tinatawag na kasakiman ay mag-aakay sa atin sa malaking kapahamakan. Tama yan, Pastor Ben. Okay, dito sa ating leksyon ay ating pasimulan. Bakit sinabi ni Santiago na sa mayayaman na sila ay humagulgol at tumangis? Sa simula sa Kapitulo 5, si Santiago ay may malaking pasubali dito tungkol sa
darating na hatol sa mga mayaman na hindi ginagamit sa tamang paraan ang pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Mabuti, Pastor Ben, na basahin natin ang Santiago 5, Kapitulo 1. Ganito ang wika. Magsiparito ngayon, kayong mayayaman, kayo'y magsitangis at magsihagulgol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Sinasabi dito ni Santiago na darating ang panahon na itong mga mayayaman ay maghihirap, darating ang karalitaan. Sa isang bagay na pinapaliwanag ni Santiago na ang mga bagay na ito, mga kayamanan ay pansamantala lamang. At kung ang kayamanan na ito ay hindi gamitin sa tamang paraan, ito ay magiging curse, hindi magiging blessing. Kaya nga sinasabi dito na pinapatuloy ni Santiago ang pag-remind sa bawat isa sa atin na darating ang tinatawag na paghatol na para bang sa kanyang paglalarawan ay napipinto na ang paghatol na darating sa mga mayayaman. At hindi natin dapat kalimutan na ang mga nagawa natin na mga kasamaan, lalo na sa mga mayaman na nagpapahirap sa mga pulubi at sa mga dukha, ay bigyan ng Panginoon ng sapat na ganti. Okay, Pastor, nagusto ko yung sinabi mo na kasi nadinig natin dito yung sinabi ni Santiago na yung mayayaman ay darating sa kanilang mga kapahamakan. Sila ay magsisihagulgol at sila ay magsisitangis. Pero gusto kong linawin natin, yung mayayamang tinutukoy na yun, hindi naman kasi lahat ng mayaman ay darating sa ganung kalagayan. Kundi yung mga mayayamang gumawa ng mga kasakiman, yung gumawa ng mga kapigatian sa mga mahihirap, yung gumawa ng mga kamalian na at the expense ng mga ibang tao, sila yung darating sa kapahamakan. Pero yung kayamanan sa kanyang sarili, hindi naman masama eh. Totoo yan. In fact, sa banal na kasulatan, makakita tayo ng maraming mga lalaki na mayayaman. Pero sila ay mga tapat na mga lingkod ng Diyos. Halimbawa, si Abraham. Si Abraham ay isang lalaking mayaman. At marami pa tayo makikita na lalaki mayaman, pero sila ay mga lingkod ng Panginoon. So, hindi ngayon at mayaman, siya ay darating sa ganitong kaparusahan, kundi sila lamang na mga gumawa ng mga kasamaan. At yung sila nga yung mga nagkamit ng kayamanan na sa maling paraan. Tama yan, Pastor Ben. Yung linalarawan dito ni Santiago, yung mga masama na mayaman. Subalit, hindi lamang yan na pangyayari ay naganap sa kanilang panahon. Ating mababasa sa Biblia na habang parating ang ating Panginoong Hesus, ang kalagayan ng mundo ay parang masasabi natin na yung mga mayayaman, malaking agwat sa dukha, at ang kayamanan ng mga may kapangyarihan ay ginagamit ito upang parusahan, upang isamantala yung mga mahihirap. At lalo na dito, binibigyan pansin ni Santiago na yung mga mayayaman ay parang wala ng kailangan, lalo na sa kanilang spiritual na pamumuhay. So ito ang babala ni Santiago na ang isang tao na mayaman ay hindi dapat maging self-confident or self-sufficient. Dapat na kanyang madama ang pangangailangan, lalo na sa mga espiritual na bagay. At siguro ay hindi lamang niya isipin yung kanyang sarili na siya okay na, pero mahalaga na siya tumulong din sa iba upang kung magkagayon ay mabuwasan din ang kahirapan ng ibang mga tao sa kanyang kapaligiran. Sa ganung mga bagay ay nagiging mabuti siyang katiwala at nagiging kinatawan siya ng Panginoon dito sa lupa. Dito, Pastor Ben, makikita natin sa ating paaral ng ating leksyon na yung ginamit ni Santiago na salita na kahirapan, gayon pa man ang naglararawan sa iglesia sa katapusan na mga panahon. Dito makikita natin sa Revelation, chapter 3, verse 17. Pakibasa nga, Pastor Ben. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ang aba, at maralita, at dukha, at bulag, at hubad. Ito ang tinutukoy ni Santiago, Pastor Ben, mga kaibigan at mga kapatiran. Yung feeling na wala ka ng pangangailangan sapagkat nariyan na yung lahat, kaginhawaan sa buhay, kayamanan, mga pag-aari. Subalit ang binabala ni Santiago na ang nangyayari sa panahon na iyon ay mangyayari sa katapusan ng mga panahon at ito ay isang masama na kaugalian ng mga mananampalataya na hindi na nila kinikilala
ang kanilang mga pangangailangan, lalo na sa mga espiritual na bagay. Tama ka yan, at sapagkat nagaganap talaga ngayon na habang ang tao yumayaman ay para bagang ang pakiramdam nila ay wala na silang pangangailangan iba pa. Kaya ang katotohanan talaga ay napakahirap abutin itong mga taong mayaman na sila ay mapadalhan ng ebanghelyo sapagkat ang kanilang pakiramdam ay wala na silang pangangailangan. Tama ka, Pastor Ben. Isang malaking katiyakan ang ibinibigay ng Panginoong Hesus na kahit na laganap ang walang katarungan na nangyayari sa panahon ng mga propeta, sa panahon ni Santiago, darating ang panahon na hahatulan ng Panginoong Hesus itong mga mayayaman na gumagamit ng kanilang mga salapi sa hindi tama na paraan. Okay, anong babala ni Santiago sa mga nagsisipag-ingat ng kayamanan dito sa lupa? Malinaw, Pastor Ben, ang babala ni Santiago. Mababasa natin ito sa Santiago 5, 2 at 3 kung anong mangyayari sa mga kayamanan na inimbak at inipon ng mga tao na mga masama. Ganitong wika, ang inyong mga kayamanan ay mga bulok at ang inyong mga damit ay nginat-ngat ng tangga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. At ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman. Kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Ito ay isang paglalarawan sa kasakiman ng mga tao na sila ay nag-iipon, sila ay nag-iimbak ng mga kayamanan, ngunit hindi naman ginagamit sa tamang pamamaraan. Ito ay larawan na makikita natin, Pastor Ben, hindi lamang sa kapanahonan ni Santiago at hindi makikita ngayon. Lalo na sa huling kapanahonan, ang kaugalian ng mga tao ay ganito na linalarawan ni Santiago. Ngunit ang babala niya, itong lahat ay pansamantala lamang. Mabubulok ang kayamanan, ang damit ay kakainin na gamo-gamo at kinakalawang ang pilak at kahit ang ginto. Totoo yan, Pastor. Meron akong isang article na nakita na siguro kung madidinig natin o malalaman natin, magugulat tayo. Ang sabi rito sa isang article ay, the gross domestic product of the poorest 48 nations is less than the wealth of the world's 3 richest people combined. Yung palang 4 na pong may hirap ng mga bansa na naghihirap sa kasalukuyan. Pag pinagsama-sama ang kayamanan ng 3 mayayamang tao lamang sa buong sanlibutan, ay higit pang mas malaki ang kanilang kayamanan kaysa doon sa malaking pangangailangan ng 48 nations. So dito natin makita kung paano nandoon yung hoarding ng kayamanan. Kung ito sana ay magagamit ng malaki para sa pagtulong at sa mga kapakanan at ng ating mga mahihirap na mga bansa, ay di sana ay higit na mas mulad at higit na mas maganda ang kalagayan ng ating lipunan. Tama ka, Pastor Ben. Kahit dito sa ating paligid, ating makikita na lalong lumalaki. Araw-araw ang agwat ng mga mayaman at mga maralita at dukha. Ang mga mayaman ay patuloy na nagyayaman, habang ang mga mahihirap ay patuloy pa rin at naghihirap pa rin. Pastor, kuminsan ay napagtutuunan natin ng pansin yung mga taong talagang super yayaman, na talagang hindi halos malaman kung saan dadalhin ng kanilang mga salapi. Pero tayo mga simple mga tao ay sabihin natin na sabihin natin hindi tayo ganun kayaman. Pero gaano karami ang ating sapatos? Gaano karami ang ating damit? Napakarami mga tao ngayon halos isang sapatos lang ang meron sila. Napakarami mga tao ngayon halos yun ang damit na kanilang sinusuot. Ay anong ginagawa rin natin? Kasi madali rin tayo na magturo na ay mayayaman na yan, hindi man lang sila magbahagi ng kanilang kayamanan. Pero tayo mga simple mga tao, marahil ang ating mga kabinet ay napupuno na at hindi na malaman kung saan pa ilalagay ang ating mga damit. Samantalang napakarami rin mga tao na nangangailangan ng mga damit. Hindi ba ito ay marahil isang paanyaya rin sa atin? Madali kasing ituro lang natin yung mayayaman, pero ba't hindi natin siyasatin din natin mga sarili? Nangyayari kaya na tayo rin ay marami mga pag-aari na hindi naman natin ginagamit, pero wala namang kapakinabangan at nakahanger lamang o nakatiklop lamang sa ating mga cabinet o sa ating mga gamit na hindi natin nagagamit, pero may nangangailangan nito, hindi man lang natin maibahagi.
siguro maganda yung mag-iwan din tayo ng magandang halimbawa at hindi yung titingnan lamang natin ang ating mga sinasabing mayayamang nagkamal ng maraming mga salapi. Isang magandang punto yan, Pastor Ben. Ito ay hindi lamang para sa mga mayayaman na nag-isip tayo na exempted tayo dito. Ito ay para sa lahat sa atin na may pinagkaloob ang Panginoon at itong mga biyaya na pinagkaloob ng Panginoon ay kailangan natin ipamahagi at ito ay isang inaasahan ng Panginoon na dapat natin gawin. Dito sa ating leksyon, Pastor, ay may mga binabanggit na halimbawa ng mga tao na kung paanong ang kayamanan ay nakagawa ng naapektuhan ang kanilang mga kabuhayan. Kagaya halimbawa ni Nabal. Ano ba nangyari sa kanya? Ito si Nabal ay isang mayaman na tao. Pinagpala ng Panginoon. Isang araw si David ay humiling ng tulong sa kay Nabal upang matulungan man lamang na mapakain yung mga tauhan ni David. Ngunit si Nabal ay isang sakim na tao at hindi siya nag-share sa kanyang blessings. At anong nangyari sa kay Nabal? Binigyan siya ng judgment ng Panginoon at si Nabal ay namatay. Sa kanyang kasakiman, ang kanyang mga pag-aari ay hindi niya na gamit sapagkat hindi siya gusto mag-share. Anong nangyari sa kanya? Siya ay pinatay ng Panginoon. Pero siguro in fairness din kay David, hindi naman yung siya basta lang humihingi ng pabor kundi ang mahalagang ginagampanan din kasi ni David ay bantayan ang mga tao laban sa mga sumasalakay. Siya yung tumutulong na maingatan ang maraming mga tao. Ngayon, dumating naman yung sandali na humihingi naman ng tulong din si David, ay actually katungkulan din naman ng mga taong bigyan talaga si David. Tama. Dahil sila yung mga nagsisipagbantay upang hindi sila masalakay ng mga kalaban. Sa ganung pagkakataon, nakita natin yung kasakiman nito si Nabal na hindi man lamang siya magbahagi. Meron pa binanggit sa ating leksyon, ito si Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah. Paano natin nakita kung paano nangasiwa siya o nagkaroon siya ng pananaw sa kayamanan? Sa kasaysayan naman, Pastor Ben, mga kaibigan ni Hezekiah, may malaking miracle na naganap doon sa kanyang kaharian sapagkat yung sundial ay napihit na kita ng mga foreigners, lalo na yung mga taga-Babylonia. Sila ay nabighani. Bakit nangyari ito? At nalaman nila na ito ay kagagawa ng Panginoon ng Diyos ni Hezekiah. Sila ay nagpunta sa Jerusalem at tiningnan nila kung ano talaga yung kasaysayan. At doon, pagdating nila sa kaharian ni Hezekiah, sa halip na ipakita ni Hezekiah ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kaluwalhatian ng Panginoon, ipinakita ni Hezekiah yung kanyang kayamanan sa kanyang bahay. At ito ang dahilan na bumalik yung mga taga-Babylonia at lahat ng mga kayamanan ni Hezekiah ay kinuha mula sa kanyang kaharian at dinala doon sa Babylonia. Dito'y nakita natin kung paano ang naging kaisipan ni Haring Hezekiah, salip na ituro ang mga tao sa Diyos na nagpapala, ay ang kanyang ipinakita, yung kanyang kayamanan. So dito makita natin yung display ng kanyang karangalan. Naging dahilan yun para salip na siya ay mapabuti, ay siya napahamak. Sa dalawang kasaysayan dito, Pastor Ben, mga kaibigan at mga kapatiran, atin nakikita ang masama na result ng kayamanan. Ngunit dito sa pangatlong example na ibinigay sa atin, sa Manggagawa 3:1 hanggang 10, dito makikita natin na kahit na si Pedro at si Juan ay walang salapi na ibinahagi sa isang pilay, ang salita ng Diyos ay nakapagbigay sa pilay ng katiyakan na hindi lamang salapi ang makapagbigay ng kasiyahan sa buhay ng isang tao. Yan ang isang napakaganda na kuminsan kasi ay ating tinitingnan, ang mga tao ngayon ay tinitingnan na kayamanan lamang ang maaari makapagpaligaya. Para bagang ito lamang ang tanging solusyon na lahat ng problema ay malulutas. Maraming mga taong ganoon ang kanilang pananaw na salapi lang ang solusyon dyan. Ang solusyon dyan. Kapag ako kayo nagkaroon ng kayamanan, wala na akong problema. Pero napatunayan din natin ang sa maraming pagkakataon, ang kayamanan ay hindi lahat. Tama yan, At Pastor. sabi nga sa ating lesson ay hindi lahat ay kayang bilhin ng salapi. Kundi ang higit sa lahat ay yung regalo ng Panginoon na kapayapaan, pananampalataya, pag-asa,
maraming mga bagay na pwede nating sabihin natin magagalak tayo kahit wala tayong malaking kayamanan. Balikan natin yung punto. Hindi yung pag-angkin ng salapi at kayamanan ang mali. Ang tinutukoy ni Santiago, mga kapatid, mga kaibigan, atin balikan na yung maling pamamaraan at maling paggamit ng mga salapi at mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Money has its right place, mga kapatid. Ginagamit natin yung salapi sa pagpalago sa mga gawain ng Panginoon. Ginagamit natin ang mga salapi sa mga bagay na dapat natin pagtuunan ng pansin, pangangailangan, healthcare at iba-iba pa. Subalit dapat natin sa isip palagi na ang mali ng paggamit ng salapi ay magiging curse sa atin. Ito na nga yung binanggit mo kanina, ang pasimula natin na dito sa ating leksyon ay matutunan natin, umaunawa natin yung maling kaisipan tungkol sa kayamanan. Yung maling paggamit ng kayamanan ay maghahatid sa atin sa kapahamakan. At ngayon tingnan natin, Pastor, anong mga prinsipyo ang makikita natin sa hindi matuwid na pakikitungo sa ating kapwa? Dito binabanggit, Pastor Ben, ni Santiago ang kaugalian ng mga may kapangyarihan, ang kaugalian ng mga mayaman na hindi nila binibigay yung sahod ng kanilang manggagawa. Isang mahalaga na bagay na ginagawa nila sa mga mahihirap sapagkat noong panahon na iyon, yung mga sahod ng mga manggagawa ay ginagamit ito upang ipangbili ng pagkain. Kung hindi ito maibigay sa kanila sa tamang panahon, ang ibig sabihin, ang kanilang pamilya ay magugutom. Sila ay maghihirap, lalo maghihirap. Ito ang sinasabi ni Santiago na ang mga hibik ng mga mahihirap ay marinig ng Panginoon sapagkat ang mga mayaman, ang mga may kapangyarihan, hindi nila binabalik at binabayad yung sahod ng kanilang mga manggagawa. So nandoon yung hindi tamang pakikitungo ng mga mayayaman doon sa mga may hirap. Tama yan, Pastor Ben. At marahil hindi siguro sabi natin na nagpapasweldo nga pero baka naman hindi tama yung sweldo na ibibigay. Na sabi nga less doon sa standard na dapat nilang tanggapin. So ito ay hindi rin nakalulugod sa ating Panginoon. Makita natin dito na ang Diyos ay Diyos ng katuwiran. Ayaw niya na mayroong nalalamangan o minanlalamang. Ang gusto niya ay fair ang kanyang maging trato sa lahat. Kaya kung gagawa tayo ng pang-aapi sa mga mahihirap, ay dito malino natin makita na kakampi ng Panginoon ang mga mahihirap. Tama yan, Pastor Ben. Pakibasa nga sa Santiago 5, Kapitulo 3 at malinaw ang pagpapahayag dito ni Santiago tungkol sa mga nangyayari. Ganito ang wika. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. At ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patutuo laban sa inyo. At gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman. Kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Kung ipagpatuloy natin, Pastor Ben, sa verse 4. Narito, ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid na iniriing ninyo sa pamamagitan ng daya ay humihibik at ang mga hibik na mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Isang magandang babala. Ito ay nangyayari sa kapanahonan ni Santiago. Sana po mga kapatid at mga kaibigan ay hindi ito mangyayari sa atin. Sa loob ng iglesia, may mga kapatiran tayo na pinagkalooban ng Panginoon ng malaking biyaya. At may maraming mga tao din na nakadepende sa kanila. May mga manggagawa sila. Ang kahilingan ng Panginoon dito sa pamamagitan sa sulat ni Santiago na ibigay natin ang karapat-dapat na sahod sa tamang panahon upang yung mga tao na nagdidepende sa atin, yung mga mahihirap na nangailangan ng kanilang sahod ay mabiyayaan din sa mga ibinibigay ng Panginoon na mga kaloob sa atin. Siguro hindi lang yung sweldo, kundi meron kasi tayo mga manggagawa, may tinatawag tayo, may mga tinatanggap pa tayo mga bonus marahil o yung tinatawag natin mga karapatan o mga privileges ay kung magagawa naman natin at meron naman sapat, ay magandang ito'y ating ibahagi. At wag namang isipin lang ang magpayaman na magpayaman na hindi man lamang mabiyayaan ang mga manggagawa natin. So ito ang malaking hamon sa ilang mga mayayaman na sabihin natin may maraming mga tauhan na marahil sinusweldohan.
Ay pagpatuloy pa natin. Anong masama sa pagyaman at ang pagsasaya? Kasi dito sa ating leksyon ay binabanggit din naman na mangagpakasaya kayo at kayo ay magpakayaman pa. Pero binabanggit na meron kapahamakan naghihintay sa kanila. Ano bang masama sa pagyaman at sa sabi natin tayo magsaya dahil tayo ay yumayaman? Hindi naman siguro ibig sabihin, Pastor Ben, na masama ang magsaya at masama ang maging mayaman. Upang maliwanagan tayo, basahin po natin yung Santiago 5, versikulo 5. Ganito, wika. Kayo'y nangabubuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagagalak. Inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Ito maunawaan natin mabuti sa ibinigay na kasaysayan din, kaugnay dito sa Lucas 16:19 hanggang 31. Ang kasaysayan ni Lazarus. Ito si Lazarus ay walang pagkukunan. Samantala, itong isang mayayaman ay halos araw-araw ay nagpipista. Si Lazarus naman ay walang ang makakain. Ang kasaysayan nagsasabi na bagamat dinala si Lazarus sa pintuan ng mayamang tao, siya ay nagmamakaawa pa kahit na isang butil na kanyang makakain. Na kikita natin dito na malaki ang agwat ng katayuan ni Lazarus at ng mayaman na tao. Yung mayaman na tao araw-araw ay nagpipista, si Lazarus naman ay nagmamakaawa kahit ng isang butil na makakain. Ito ay katangian na hindi dapat makikita sa mga mananampalataya na habang ang iba ay nagugutom, yung iba naman ay nagpipista araw-araw at itong mga nagpipista ay walang awa sa mga tao na walang makakain. Ibig sabihin ay dito ang binibigyan din sa parabolang ito ay yung kung paano nakikitungo ang tao sa kanyang kapwa. Tama. Siya ay masagana at may humihingi ay hindi man lamang niya bahaginan. So paano natin pinakikitunguhan ang mga mahihirap? Ito ay sabi natin Panginoon nga ay yayamang ginawa niyo sa munting mga ito ay ginawa niyo sa akin. Kaya nga ang sabi darating ang panahon na tatanungin natin ng Panginoon, saan ka namin pinainom? Saan ka namin dinamitan? Kailan ka namin dinalaw? Pero ang sagot ng ating Panginoon, yayamang ginawa ninyo sa mga mamunting ito ay ginawa ninyo sa akin. Kaya mapakahalaga na kung paano tayo nakikitungo sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan. Kung meron din lang naman tayong magagawa, ay hayaan po nating mahayag yung tinatawag na pag-ibig natin sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Tama yan, Pastor Ben. Ang isang punto pa dito na yung karamihan nagsasabi na ang kasaysayan ni Lazarus at ng mayaman na tao na ito ay tungkol ito sa kabilang buhay. Ngunit linilinaw sa atin na ang kasaysayan na ito ay tungkol sa ating pamumuhay ngayon. Kung paano tayo nakikitungo, kung paano tayo tumutulong sa ating kapwa na nangailangan ng ating tulong. Ito ang gusto na iparating na mensahe dito sa sinulat ni Lucas tungkol sa kasaysayan ni Lazaro at ang mayamang tao. Okay, Pastor. Ano bang tinutukoy sa ating leksyon na sisihin ang biktima? Sa kaugnay sa ating mga napag-aralan, minsan yung mga mahihirap ay magsisi. Yung mga mayayaman ay magsisi sa mga mahirap na nagsabi, kayo ay naghihirap sapagkat kayo ay tamad. Sa isang dako naman, yung mga nagawa ng kasalanan, yun ay pinaparatangan na sila pa rin ang dahilan na nagawa ito sa kanila, kagaya ng mga nabigo na mga pag-aasawa. At isang-isa ay tumuturo na siya o ang asawa na lalaki, asawa na babae, ang may kasalanan, bakit ang kanilang pag-aasawa ay naging bigo. Ibig sabihin ay nandoon palagi yung pagtuturo ng daliri sa isa't isa. Na narito ang mayaman, ay kaya ka kasi naroon din ang mahirap. Kaya ka naghirap kasi kasalanan mo yan eh. Sa ating panahon nga, nandoon din, nagaganap din yung, kaya naman kasi na-rape yan kasi kasalanan din niya eh. Kaya naman ka napatay, kasalanan din niya eh. Nandoon palagi yung pagsisisi doon sa agrabyado pang sabihin natin mga biktima. So sa ganitong pagkakataon ay anong sinasabi ni Santiago? Si Santiago ay nagbibigay ng babala na hindi dapat ito mangyari.
hindi dapat natin i-condemn ang itong mga mahihirap. Hindi dapat natin sisihin na ang kanilang kahirapan ay dala ng kanilang katamaran. May mga totoo na mga pangyayari na ganyan. Subalit, ang hinihiling ni Santiago na pag tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng mga biyaya, ang mga mahihirap ay dapat natin pansinin, dapat natin din tulungan. Dito sa ating leksyon ay binabanggit naman din na hindi naman hindi naman kinukundina ng Diyos yung mayayaman dahil sila mayaman. Totoo yan. Kundi yung kanilang pakikitungo o sabi natin maling pakikitungo sa mga sabi natin na mahirap at mga nagkasala o mga nagkamali, ay hindi naman sila dapat din na basta nga lamang sinisisi o pinaparatangan o binibintangan. Tama yan, Pastor Ben. Atin ilinawin. Baka tayo ay ma-misunderstand. Hindi yung standing, your status. Hindi yung ating kalagayan. Mahirap man, dukha man, o mayaman, hindi yung ating katayuan. Ang tinutukoy dito ni Santiago, mga kapatid at mga kaibigan, yung ating attitude, ang ating kaugalian. Hindi naman ibig sabihin na hindi mahal ng Diyos ang mga mayayaman. At sa kabilang dako, hindi porke isang tao ay mahirap, ito ay malapit sa Panginoon. Ang punto dito, balikan natin yung ating kaugalian, yung ating attitude, yung ating action. Ang tunay na mahal ng Panginoon, ang dukha sa Espiritu. At ang masasabi natin, mayaman sa pananampalataya. Yung ating economic standing ay hindi mahalaga. May mga mayayaman na malapit sa Panginoon at may mga mahihirap din na walang kaugnayan at walang relasyon sa Panginoon. Ang mahalaga ang nasa kalooban natin, Pastor Ben. Ang sabi pa dito, ang dukha sa Espiritu at ang mayaman sa pananampalataya, sila ang mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. So hindi sa kung iko'y mayaman o iko'y mahirap, kasi meron din mayayaman namang mabuti ang puso. Tama yan. Pero meron din namang mahirap na laban din sa Diyos. So hindi rin lahat na mahirap ay talagang sabi natin naghahanap sa Diyos. Meron din mahirap na talagang makasarili din. At meron namang mayayaman na bagamat kinukundina yung mga mayayaman gumagawa ng mali, pero marami rin tayong alam ng mga mayayaman na nandoon ang kanilang puso sa pagbibigay, sa pagtulong, sa pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Ang sabi nga ay, ikaw'y mayaman at meron kang magandang sasakyan. Tinatanong ako, masama ba magkaroon ng magandang sasakyan? Ang sabi ko, hindi masama ang magkaroon ng magandang sasakyan. Ang masama, kung nakakalimot ka na magtapat sa ating Panginoon. Kung nagagawa mo ang iyong gawain sa Panginoon, nagagawa mo ang iyong gawain sa iyong kapwa, ibig sabihin yung mga pagtulong sa kapwa, ay anong masama kung ikaw'y bumili ng magandang bahay at magandang sasakyan? Kung meron ka naman, ay di lalong mabuti. Pero huwag mo kakalimutan o kakaligtaan ang pagtatapat sa Diyos at ang pagtulong sa mga nangangailangan. Tama yan, Pastor Ben. Ang ating leksyon ay hindi nagsasabi na mali at maging makasalanan ang isang mayaman. Subalit, ang idiniin ni Santiago dito na sa karamihan, yung economic standing, ang kakayahan ng tao sa kanilang pamumuhay ay makaapekto din ng kaniyang katayuan espiritual. Kagaya na ating nabanggit kanina, na yung mga tao doon na sinabi sa sinulat sa Apokalipsis, ang kanilang pag-iisip na wala na silang pangangailangan. Ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili ay may sapat na kayamanan, may sapat na pangangailangan na nagampanan na sa pamagitan ng salapi at kanilang kayamanan. Ngunit, sabi ni Santiago, sila ay darating sa kahirapan. Kahirapan material sapagkat itong mga kayamanan ay mabubulok, kahirapan na spiritual sapagkat sila ay tinatawag na aba. Hindi natin o hindi nila alam na ganito ang kanilang katayuan na sila pa ay nangangailangan ng tulong ng Panginoon lalo na sa mga spiritual na bagay. Okay, so nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid at mga taga-subaybay, ang Diyos ay tumitingin sa ating puso at hindi lamang basta sa katayuan. Hindi tayo laban sa mga mayayaman na marami mga salapi at magaganda ang mga sasakyan at nagagandahan ang kanilang mga bahay. Ang ating tinitingnan po rito ay yung kalooban ng Diyos na kung sila man ay magkaroon ng kayamanan, ay magkaroon din sila ng tamang paggamit ito. Kami po ay naniniwala, o ako po ay naniniwala na hangad ng Diyos na tayong lahat ay magsayaman.
Ako'y naniniwala na ang gusto ng Diyos, tayo yung ulo at hindi yung buntot. Tayo yung magpapahiram at hindi yung nanghiram. Sa malin sabi, ang gusto ng Diyos, tayo natin mayayaman. Kaya lamang nakikita rin ng Diyos, baka naman pag nagkaroon tayo ng kayamanan, ay mawaglit tayo sa Kanya. O baka naman kung magkaroon tayo ng kayamanan, ay mang-api tayo ng ating kapwa. Hangad ng Diyos na tayong lahat ay umunlad at Kanyang pagpalain. Pastor, nais ko ibahagi ang isang magandang talata rito sa aklat ng Deuteronomio. At dito makita natin sa Kapitulo 8, talatang 11 hanggang 18. Aking babasahin. Ganito ang wika ng Panginoon. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw nito. Baka pag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natatahanan at pagka iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumadami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat na tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan, at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong tingkian, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakikilala ng iyong mga magulang, upang kanyang mapangumbaba ka at kanyang subukin ka na pabutihin ka sa iyong wakas. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kayamanan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito, kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kaniyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Dito, Pastor, nakita ko na ang hangad ng Diyos, tayo ay pagyamanin. Tayo ay pasaganain. Pero, nandoon ang kanyang babala na baka dumating ang sandali, malimutan mo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kayamanan, na sa iyo nagpala, na sa iyo nagpaunlad. At ang iyo sasabihin ay, kaya ako yumaman ay sapagkat ako'y magaling, sapagkat ako'y mahusay. Natitingin na tayo ngayon sa ating sarili na kung hindi ako nagsikap, hindi ko maabot ang ganitong kalagayan, na wari bagang naitsepwera na ang ating Diyos. Ito ang ayaw mangyari ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo payamanin, pasaganain, pero sana ay magkaroon tayo ng tamang pananaw, ng tamang pangangasiwa ng mga kayamanang ibinibigay sa atin. Magandang talata ang binasa mo, Pastor Ben. Iyan ay babala ng Panginoon sa pamagitan ni Moises sa mga Israelitas. Bago sila pumasok sa lupa na ipanginangako ng Panginoon sa kanila, binigyan sila ng babala na balang araw, pagpasok ninyo sa lupa na ipinangako ko, kayo ay yayaman. Nangyari rin sa kanila, Pastor Ben. Sila ay naging mayaman, sila ay naging kilala, sila ay lumago sa kanilang pamumuhay. At ang babala na ibinigay sa kanila ng Panginoon ay naging totoo. Sapagkat nakalimutan nila ang Panginoon. Sila ay tumalikod sa Panginoon. Nakalimutan nila na ang Panginoon ay nagbigay sa kanila ng mga kayamanan. Ang Panginoon ay nagpalabas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Isang malaking leksyon din yan para sa atin, Pastor Ben, mga kaibigan at mga kapatiran. Malaking responsibilidad ang mga ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. May mga panganib din na makalimutan natin ang nagbigay ng mga kaloob na ito. Kung ang ating paningin ay doon na sa mga kayamanan. May mga bagay na ang ating paningin ay parang hindi na tayo makakita ng maganda na mahalagang bagay, ang spiritual na mga bagay na mas mahalaga. Doon na ang ating pansin, yung ating paningin sa mga material na blessings na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. At isang panganib yan, Pastor Ben, mga kaibigan. Kaya nandito nga yung paalala sa atin na ang sabi sa ating leksyon ay ang salapi, ang kayamanan ay napakalaking pagpapala. Lalo tigit ito gagamitin sa banal na gawain ng ating Panginoon. Ito yung makakatulong sa maraming mga nagugutom, nauuhaw.
ito'y magiging kaparaanan upang kumagkagayon ang mga may sakit ay mapagaling. Ito'y makakatulong upang kumagkagayon makatugon sa maraming pangangailangan ng mga tao sa ating kapaligiran. Kung ito'y gagamitin ng tama, ito'y makapagpapasulong sa karya ng ating Panginoon. Ibig sabihin ay walang laban ang Panginoon tungkol sa kayamanan. Tama. Ang hangad ng Diyos, tayong lahat ay magsipag-unlad. Tayong lahat ay magsipagyaman. Kasi paano tayo makakatulong sa gawain ng Panginoon kung wala tayong ibibigay na pantulong? Paano susulong ang gawain niya kung hindi tayo magmamalasakit? Ang gusto ng Panginoon tayo pagpalain upang kung magkagayon, tayo yung magbigay at tayo ang mga ibinigay natin ito ang magamit sa pagpapasulong ng kanyang kaharian. Pero kung ang isipin lamang natin ay ang magpayaman na magpayaman, magpadami na magpadami ng salapi, at para malamang tayo yung pinakamayaman, pinakamaraming sasakyan, pinakamaraming bahay, ay hindi ito ang nakapagbibigay lugod sa ating Panginoon. Ang sabi sa ating leksyon ay hindi lamang ito walang kapakinabangan, yung mga salapang iyon, kundi ito'y sumpa na pagdating na araw ay ating pagbabayaran. So minamahal ng mga kaibigan, ito marahil ay isang paanyaya sa ating lahat. Siguro iniisip natin, hindi naman ako yung mayaman. Pero tingnan natin ang ating mga tinatangkilik. Tayo ba ay nakapagmamalasakit sa gawain ng Panginoon? Tayo ba ay nakakatulong sa mga taong nangangailangan? Hindi natin kayang tulungan ng napakaraming mga tao. Pero ilan yung mga tao na nasa ating impluensya na maaari nating matulungan? Marahil hindi ko kayang tulungan ng 100 tao, pero pwede ko matulungan ng 1 o 2 tao na sa anumang kaparaanan ay maging mas mabuti ang kanilang buhay kaysa sa kanilang kalagayan ngayon. So siyasatin natin ating mga sarili, anong pwede natin magawa? Ang kayamanan ay pinagkaloob ng Panginoon sa atin, hindi para ating sarilinin, kundi tayo ay maging daluyan ng pagpapala upang kung magkagayon, sa pamamagitan natin, maraming mga tao ang magiging tagatanggap ng biyaya at pagpapala na ating Panginoon. Pastor Ben, may isang punto pa na hindi dapat natin kalimutan. Ang katanungan, saan ba tayo nag-iimbak ng kayamanan? Dito sa mundo na sa kahuli-hulihan ay ito'y mabubulok? O doon tayo nag-iimbak ng kayamanan sa walang hanggang buhay na inilaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Mga minamahal namin na mga kaibigan at kapatiran, sana po tayong lahat ay nag-iimbak ng kayamanan, hindi material na kayamanan, kung di isang espiritual na kayamanan para sa buhay na walang hanggang. Okay, maraming salamat, Pastor. Sa ating pong pag-aaral, nakita natin ang ating paksa ipinamagatang tumangis at humagulgol. Ito ipinapaalam sa atin ng Panginoon upang kung magkagayon, magsilbing isang babala na kung tayo nakakalimot sa ating gawain bilang isang tapat na katiwala ng ating Panginoon. Kung tayo ay mayroong mga maling kaisipan tungkol sa kayamanan, mga maling paggamit ng kayamanan, ay narito ang babala ng ating Panginoon. Darating tayo sa ating kapahamakan. Subalit, matapos na tayo pagpalain ng Panginoon, ang ating iniisip, paano tayo maging kasangkapan niyang gagamitin upang kung magkagayon, mabiyayaan ng ibang mga tao, matulungan ang banal na gawain ng Panginoon. Kung magkagayon, mga kapatid, mga kaibigan, mananagana pa tayo sa mga pagpapala ng ating Diyos para sa kanyang karangalan at para sa kanyang kapurihan. Pastor, ang iyong mga huling mga panalita pa sa ating pagtatapos ng ating pag-aaral sa linggong ito? Hindi dapat natin kalimutan, Pastor Ben, ang tunay na dinidiin ni Santiago. Hindi masama ang maging mayaman, may tamang lugar at may sapat na pangangailangan tayong lahat sa pananalapi. Subalit hindi natin kalimutan na kung hindi natin gagamitin sa tamang paraan itong kayamanan, instead na magiging biyaya, ay ito ay maging curse sa bawat isa sa atin. Ang panawagan ni Santiago, mga kapatid, kung binigyan tayo ng Panginoon ng mga biyaya, dapat natin ipagkaloob ito sa iba na nangangailangan. At kung may mga tao man na nangangailangan ng ating tulong at nangangailangan ng ating salapi, hindi natin ipagkalit. Ito ay ating gagawin sa kapangyarihan at sa kaloob na ibinigay ng Panginoon sa atin. Okay, maraming salamat, Pastor. Minamahal namin mga taga-subaybay, sana po sa ginawa naming pagtalakay na ito ng ating leksyon ay kayo po ay nakapulot ng mga butil ng katotohanan ng ating pong isa sa kabuhayan para sa karangalan ng ating Panginoon. Tayo po ay dadako na ngayon sa pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakila at banal po namin Diyos na nasa langit,
tuloy-tuloy po kami na nagpupuri sa inyo. Kinikilala kayo ang Diyos, ang pinanggagalingan ng mabubuti mga kaloob. Ang lahat ng kayamanan ay sa inyo, at kami po inyo lamang pinagkatiwalaan upang kumagkagayon. Kami po'y maging kasangkapan po ninyo na gagamitin upang kumagkagayon sa pamamagitan ng aming mga tinatangkilik. Marami mga tao ang aming pong matulungan, at ang kami maging kasangkapan din po ninyo, O man Diyos, na magamit sa inyong nagtatapos na gawain. Ama, hinihiling po namin, narito po kami. Pasaganain po ninyo kami. Suguin niyo po sa amin, Panginoon, ang kasaganaan. Hayaan po ninyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga pagtatapat, sa mga tamang mga pangangasiwa ng inyong salapi at ng mga kayamanang ipagkakaloob niyo po sa amin at ipinagkaloob na kami po ay makapagdala ng karangalan sa inyong banal na pangalan at sa inyong maging pagpapala kami sa inyong banal na gawain. Amen. O Panginoon, amin pong inhiling sa mga sandaling ito, ang lahat po namin mga taga-subaybay na sa kasalukuyan, nanonood po sa programang ito, nakikinig, nagsisipkag aral ng inyong salita, mangyari nawa, O Diyos, patungan po ng inyong mapagpalang kamay. Pasaganain po niyo sila, O Diyos, tugunan ang kanilang mga pangangailangan, at hindi lamang ang kanilang pangangailangan, sila rin, O Diyos, ay makatugon sa pangangailangan ng aming kapwa at sa pangangailangan ng inyong banal na gawain. Salamat po, dakilang Diyos, na inyo pong tinugon ang aming mga dalangin. Salamat po, Ama, na kayo'y palaging tapat na sa aming magmamahal, sa aming magpapala at patuloy na mag-iingat. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po ang mga kaibigan, ang aming pasasalamat na kami po inyong pinaglaanan ng panahon upang kumagkagayon, tayo po ay magkasama-samang patuloy na makinabang sa salita ng ating Panginoon. Nawa po, managana kayong lahat sa dakilang pag-ibig at kasaganaan ng ating mahal na Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories,
the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. Every hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. It was around noon when Peter went up to the roof to pray. It was here that Peter had a vision about a large sheet containing a mix of unclean animals, representing God's affirmation of the diversity of peoples in the growing church. We had heard that Peter was staying at the house of Simon the tanner, and were instructed by Cornelius the centurion to go out and find him. While Peter was still thinking about the vision, the Holy Spirit told him to go downstairs because 3 men were looking for him. Peter went down and told the men that he was the one they were looking for. We then told Peter that Cornelius the centurion had been told by an angel that Peter would come and see him at his house. So, unbeknown to Peter, Cornelius was already expecting his visit to Caesarea. What happened here was quite unusual, just the fact that Peter entered the house. Remember that it was against the law for a Jew to associate with or visit a Gentile. Cornelius told Peter how 3 days earlier he had been praying in his house when an angel had appeared before him. Peter shared with Cornelius his new understanding that God does not show favoritism and is the Lord of all. This was a real turning point. From this point on, the gospel was also given among other people groups, and it all started out with prayer and fasting and a vision. I pray for my family to be safe. That we're thankful for what we have
I pray for the people who are sick will heal and feel better. I pray for my parents to be safe, and I pray for my brother, and that God gives us a blessing. Please pray at 7 in the morning and at 7 in the evening and 7 days a week. There is a garden in every childhood, an enchanted place where colors are brighter, the air softer, and the morning more fragrant than ever. Of all life's seasons, childhood is the most beautiful. Children are the living messages we send to a time we will not see. Blessed indeed is the man who hears many gentle voices call him Father. A child can ask 1,000 questions that the wisest man cannot answer. When I approach a child, I have two thoughts: affection for what he is today and respect for what he can become. There are no 7 wonders of the world in the eyes of a child. There are 7 million. Children are 1/3 of our population and all of our future. He called a little child to him and placed the child among them. And he said, "Truly, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me." Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you.